Spec pwede eh. Kayang-kaya pumalag eh. Classic blacklist na naman to eh. Ito yung ano eh. Alam mo na eh, pag may timer eh, may UV timer. Pero siguro, sa akin, at least yung Rapa, mawi-withstand mo yung aggression. Meron kang konting pag-poke, gano'n. Yan, parang ganyan, oh. Second skill, first skill lang, oh. Op! Stormy! Ow! Malakas talaga yan yung Lilia versus Paramis. Ito talaga yung ano nila, yung bread and butter ng lineup nila. No? Yung early game nung Lilia Rafaela, yung capability mo na tanggalin yung Netherrealm. Pero yung mid game mo talaga mahihirapan ka kasi once mo group up yung Blacklist International, ang dami nilang pang save. Again, yung Netherrealm nagagamit as pang-raise ng teamfight. Meron pa silang Final Slash. Tapos meron ka pang Fredrin na frontline para sa'yo. Yung guiding win pa kailangan mo din. Pero uy, smooth! Naku! Sabi, smooth criminal! Bihira to Smooth! Na solo kill doon si Edward. Si Kuya Edward, Nabigyan. usually si Edward ng first blood. Ayun, naramdaman niya din, sabi ni Smooth. Lagi kasi sinasabi daw yun sa MPL eh. Ako rin naman, patry. Smooth with a kill. Ganda ng galaw, ang ganda ng response ng Team SMG doon. Isa din sa mga butas na nakikita against Blacklist is pinupuruhan kasi yung XP lane eh. So yun yung pwedeng gawin ng Team SMG ngayon. Hayaan muna yung gold lane. Hayaan nyo muna yung dalawa yung gold laners. Huwag kayo mag-focus dyan. Yeah. Let's go for the XP lane kasi alam naman natin si Edward, his capabilities are really game-changing eh. Kaya niya magpaikot ng laro mag-isa eh. Pero with the kill na nakuha ni Smooth kanina, ang bilis mag-transition. Parang sabi nila, okay, panalo na yung XP natin. By nature naman, lamang ang Benedetta early game versus the Arlott. Kasi ano din naman, actually hindi nga siya naka-Impurage dito, no? Naka-Brave Smite. Oo. Yung Benedetta, pero masakit yan dahil ang aga din naman ng Fury Hammer. So nag-shift kagad na focus yung SMG towards that gold lane. Laban sa sustain. Pasok ngayon si Edward. Gustong bumawi. Sino makakuha? Heavy spin. Si Saksa ngayon. Binay-blade ang Blacklist International as Smooth. Smooth double kill na naman. Nako. 3-0 ang umpisa para sa Benedetta ni Smooth. Ang ganda. Ang ganda ng game, no? ipit. Early game. Ito yung sinasabi natin. Kaya ng SMG na makakuha ng early game control. Basta, may confidence. Nandun yung confidence ng SMG na gumawa ng play. Nakita natin kanina, nung pumasok yung dalawa from Blacklist International, even though medyo healthy pa yung Turtle, like 2,000 HP away from being taken down by Retribution, nag-heavy spin kagad si Saksa. Tapos yung teammates niya na actually yung bumawas doon sa Turtle, re-retrahin niya na lang. And nandun yung idea ng SMG na yung hero sila capable ng mang-disrupt ng early game. Ang ganda ng response ng Team SMG. They made sure to get the Lilia para makuha nila kaagad yung mid lane control eh. With the mid lane control, mas nakakagalaw yung Team SMG ngayon. Naalala ko ng wild card, yun talaga yung finafocusan nila parate most of the time. Ayan. They wanna get a good grasp doon sa mid lane and if they do, makaka-rotate sila. And nagbaback din kasi. Nagbaback si Yuwin. Siguro, ang magandang nagawa dito ng SMG is yung matchup, alam din nila eh. Alam nila yung early game matchup, kaya. Pero again, it's not the early game na nagiging reason kung ba't nanalo ang Blacklist. It's their late game shot call. It's always the late game decision making. Yeah. That late game Lord Dance, kung doon man tayo umabot. Pero again, yung chaotic energy na binibigay ng SMG ngayon, this might be the tool that they need para hindi makapag-ube or hindi makapag-objective sa Blacklist International. Kasi looking at the composition of SMG, although again, medyo may disconnect yung mga hero sila, pero they are individually capable of pressuring Blacklist International. Yung Rafaela lang tsaka Lilia, napapahirapan na si Yue. Ito rin yung tool nila sa pambasag ng Netherrealm, lalo kapag lumabas na yung Ice Queen 1. So they have the tools that they need. Nandiyan din yung damage output mula kay Benedetta at pati na rin kay Bruno. Tapos may team fight control ka pa from Akai. So chaos talaga yung hinahanap dito ng SMG. You find order through chaos. Yun talaga yung gusto nilang plano. Pero ang naisip kong pwede maging butas ng Team SMG is if umabot to ng late game. Kasi if titignan mo yung composition nila, mas lamang sa crowd control, mas lamang sa game-changing ults yung composition ng Blacklist. So if ever it reaches the game, Yun. the late game, ayun o. Yan ang late game. Sniper! Sniper! Shoutout sa ating mga fans na nandito ngayon. Mr. JC with Panis. JC with the play. Fire it up na raw. Let's go! Back to the ball game. Chaotic energy. Ito yung nakukuha ko sa sinasabi ni Nightmid which is
tama ka rin, Ingan, na kapag nagtuloy-tuloy, I think Blacklist is ready for this, Ang dami na rin chaotic energy na nakalaban nila dati. Oh, At sanay. nababaliktad nila. Oh. Sanay na sanay sila. Pero again, yung SMG rito, they have the capability na mag-execute ng multiple skirmishes. Yun yung nakakainis sa ganitong classic lineup. So Blacklist International, kailangan panindigan nila yung idea ng Ube, yung talaga mag-group up. Pero even then, may Akai din kasi. Oo nga, may Beyblade. Ang dami ng games na nakita natin na kapag nag-uube, ang madalas na sinasagot is yung ikot ng isang akay. Kasi nga naman, nahihiwalay niya lahat pag umikot siya. Magaling mag-display. Oo. Kahit sino kaya niyang ipag-iwalay. No? Oo. Ang ganda ng quick Yun na summary yun mo doon. Quick summary. Quick Analysis. summary, tama. Analysis, boss. I therefore conclude, no? Diba? Akai, hiwalay. Basic lang naman O, tingnan mo, di niya pa pinapap yung ikot. Op, tumalon si Saksa. Nandun si Edward. Oh, lumilipad si Edward. Ay, Smooth. nasa likod si Smooth, Smooth. Okay, Smooth. This time. Criminal. Okay, libreng dash. Siyempre, libre talaga dash yung Benedetta Oh, lamang bayad din Oh, walang bayad dyan. Sensui, Smooth. Sensui. Dash ulit para kay Smooth. Okay, Smooth. Sinasay Grabe ko. naman si Smooth. Grabe, Smooth criminal, boss. Moonwalk Sabi niya, ganito magpiniteta si Edward. Moonwalk pa harap. Napanood ko kasi si Edward mag Benedetta nun Napanood niya Ganito yun Napanood eh. niya Napakadali, napakasaya. Kaya naman tignan mo, gold earned. Lamang na lamang kaagad. Ito si Benedetta and we expected this in the early game up against an Arlot. May hirapan talaga ang Arlot, makipagsabayan. Pero Nagka-Fury Hammer kasi. Oo. Yung first blood, sobrang laking factor nun kasi kay Womiko na nadampot to Yung Fury Hammer, napakalaking bagay kasi na-amplify yung early game damage na binibigay ng Benedetta and hindi rin naman ganun kadali i-punish yan. Kasi nga, super mobile, meron pang eye for an eye. Tapos pag pinalaga mo, may elect final blow, petrify. Pampasakit ng damage. Fury Hammer Gaming. Minsan di na binubuo yan. Minsan yan na yung main item Ganyan lang. Nakaka-battle nga nasa inventory ng Benedetta. plus defense items lang, no? Yeah. From So, now on. ang tanong dito para kay Smooth is, mata-transition ba to ng Team SMG? Ngayon sinabi natin, mag-init yung SMG. Lumiligam-gam na. Oo. Eto na, may onting may onting init na. Pwede nang taasan ng babaan yung temperature ng aircon. Masyado na nga mainit. Ang gusto ipakita ng Team SMG ngayon. Pero then again, babalik nga tayo sa 1v1 sa baba. potential problem nila. May 1v1 nga doon sa baba. They still wanna get on mid control. Pero si Rene J, lumilipad na nga onto Saksa. Lumipad si Rene J. Imagine mo. Edward! Imagine mo yun, lumilipad si Rene J sa totoong buhay. Ano kaya ito? Solid yun. Anyways, magandang pangsepat yun. Oo. Maganda. Pwede nakadistract. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nangyari na. Okay lang yan. Oo, nangyari Okay na lang. eh. Kaya mo yan, Ingan. Oo, nangyari na eh. Na-imagine mo talaga si Rene J, no? Si Sensui nagpalit ng boots. Anong boots? Sabi niya, rapid boots. Oh. Crazy. Ang bilis daw kasi ng Team SMG. He wants to fight chaos with Hindi chaos pala siya din. nagpalit. Ngayon pa lang pala binuo. Yun na yun. Sabi nila, ayaw na namin. Ang dami na naming napanood na kapag nilaro namin yung black box, Oh. malulugi kami. Kailangan guloy namin. Kailangan lagi kaming wala sa script. Kailangan magaling kami umadlib. Ayan yung chaotic vibes na kung saan napupunta, hindi makapag-turtle basta-basta yung Blacklist International. O, yan na. Naman ng ano. Ayan na. Smooth. Smooth, tumataas in. Ayun, napitas. Ganda sana nung pagkabato nung tatlo. Kaso napitas si Smooth. Blacklist with a pick off. Pero yun pala, chaotic nga. Chaotic. nga. Boss, grabe ka Saksa. Hindi mo pa ni-retry Nang delay lang. Pag delay. kung nakuha pa ni Rene J yun. Oo. May chaos nga, boss. May talaga. May kurba. Oo, Chaos Bolt. Oo, chaos bolt. Tingnan natin kung kakayanin ng Blacklist International. Grabe ko, 1-5 na. Medyo sumasakit na nga dito si Sasa. Talagang naiiwan yung gold laner nila mag-isa doon. Blacklist International, medyo maliit pa naman yung kailangan nilang habulin. That's a 2.1k gold lead. And with... Oh, grabe. Ay, lumipad na. Lumipad na si pati si Oheb flying without wings, Pati si Oheb, This game, Blacklist International, kakayanin kaya nila yung comeback though. I think so, kasi SMG, as much as... Masyado pa maaga eh. As much as maraming gold na nasa side nila, hindi naman ganun kadali din magpasag ng tower considering may Lilia, yung Blacklist International. May Faramis din yung Blacklist International kasi nandun pa rin yung capability na mag-reset. And I think medyo kinukulang nga sa pressure dito yung SMG, no? Kasi kailangan na nila magpasag talaga ng towers. Ayun na! Uy, grabe yun. Ano, ayun. Sensui, pati si Sensui, lahat na lumipat sa Blacklist. Parang lahat na, pinapalipad ni Rene J, Oo, sabi, para ma-experience yung mga rookie, kasi nasa Pilipinas yung M5 eh. Isipin mo, Hindi kasi tayo nakalipad. Hindi tayo lumipad eh. Tayo nakalipad eh. Yung M5 tayo, pero dito tayo eh. Bas-bas lang, ban-ban lang. yung Black Bus, no? Yung yung bus lang nila. Oo.
Pero ngayon, slowly but surely, na-extend ng Team SMG itong kalamangan nila with the push in the middle lane at Renny J. Nahihirapan mag-poke ngayon yung Blacklist International kasi with Mikos Rafaela pick, nahihil lang eh. Problema din tong Lily actually. Yung pokes na nanggagaling mula kay Stormy. Siya yung ultimate zone dito against Blacklist International kasi wala talaga pwedeng lumapit dyan maliban kay Renny J with the Matilda. Kaso, na-expend din yung guiding wind. So it really has to come down dun sa mga Lord Dances, yung mga base defense from Blacklist International and SMG. Sila naman ngayon yung nagdidictate ng tempo ng teamfight kasi sila yung may hawak ng mga objectives dahil napakalaki doon ng lead nila ngayon and overwhelming din yung damage output ni Bruno pero napatay. Napita si Kiel1. Oh no! Na-stun ata doon ng Rafaela. Mahihirapan na mag-contest yung Blacklist International dito with this Lord Dance. Mukhang ibibigay na nila. Teka, nararamdaman ko na yung init, boss. Fire up na. Nararamdaman ko na yung Nagpapa-fire up na oras na eh. Nagpapa-fire up na. Parang kailangan na magbaba ng isang butones ng bolo. May Kailangan taas ng temperature. 23 degrees temperature na. Medyo may onting init na, kumbaga. May onting pawis na. SMG will take this 3.6k gold lead and they're very disciplined enough na hindi masyadong sumugod. Kasi in a way, kaya silang i-punish ang Blacklist dito eh. Especially since if nag-overcommit sila, yung Blacklist, may Matilda sila, pwede mag-guiding wind out. And if Team SMG gusto nila tapusin tong laro na to, they have to play their cards right. Slow push tayo, let's slow and steady din. Yun yung ginagawa ng Blacklist. Why can't we do it as well? Yeah, talagang dahan-dahanin mo lang yung advantage mo, utilize the Lord. Kapag hindi nila nabasag yung base ng Blacklist International, wait for the next one. Kasi mataas din naman yung damage output ng SMG. Hindi nila kailangan magmadali. Yung late game para sa kanila, hindi rin ganun kalaking problema. Kasi at the end of the day, kahit sabihin natin mag-lock item yung Brody, meron kang existing win condition with the Benedetta dahil hawak na yung Petrified. Papasok na ang Lord doon sa top lane. Team SMG, they're looking to get an inhibitor turret. Oh, yung Petrify! What a smooth Petrify! Lumipad si Renny John pero bumiblade Genty Saxa doon sa banang gitna. At doon na wala si OM. Yung damage dito ng Blacklist medyo magkukulang ata. At doon nga nagkulang ang Stormy will take the kill. At yun nga kung nakikita nyo, umaapoy pala yung bola ng Bruno. Kaya it's time to fire up! And Team SMG will tie this series 1-1.